They would stop for the red light. They would go when it was green, and they were always aware of the traffic patterns. Bukod dito, lamang ang mga kabayo sa mga aso pagdating sa paningin. 350 degrees ang vision nila. Nadaig ng 30% yung sa aso. At ang pagkain niya? Dayami na wala pang $10 ang halaga. Sa isang buwan na yun mahigit isang taon nang magka-partner sina Dan at Cuddles. Wala nang problema si Dan sa pamamasyal. At lagi silang bida sa kalsada. How come the horse has to wear shoes? She wears sneakers because without the sneakers, she'd be like Bambi on ice. Napapangketa, pagtawid ng kalsada, konting shopping o pag-akyat ng hagdan sa City Hall, no more hassles para kay Dan at Cuddles. Pero ang pinaka-okay, ang kabayo ay nabubuhay mula 25 hanggang 35 years. Importante ito kay Dan, kasi habang buhay na niyang kakailanganin ng guide. Since I've had Cuddles, I've not bumped into one thing. I've not tripped over one sidewalk curb. I've not even brushed up against anybody. And we've been through everything together, and we've been around everywhere. This is the beginning of a long relationship. Bumilib ba kayo sa munting kabayo? Bibilib din kayo sa munting skateboarder. Kasi 2 years old lang siya. Musmos, kaya mas bibilib. Anong ginagawa ng pangkaraniwang batang 2 years old? Mag-color, mag-swing, maglakad-lakad. Pues hindi pangkaraniwang itong si Evan Wasser. Sa galing ng balance at coordination niya, siya ang pinakamusmos na skateboarder sa planeta. Nung 1.5 years old si Evan, napansin ng Mommy Suzanne niya na hilig niyang panoorin ang mga nagsaskateboard sa kapitbahay nila. His sisters had a skateboard and he'd pick it up and just start skateboarding on it around the house. At dahil may skateboard ang mga ate ni Evan, kinuha ito ng musmos at sinumulang sakyan. Natural, kinabahan ang mga magulang niya. Nahulog man siya, mag-isang tumatayo si Evan at balik skateboarding agad. Kaya abilib ang tatay niya. I'm really amazed at what he does. Isang taon pa lang siya sa sport na ito. Pero pang-champion na. Kaya makipagsabayan sa big boys at magpakitang gilas din. People are very blown away by this little tiny guy displaying this amazing amount of balance. They're in amazement. Lahat tayo, siguradong boto sa galing ni Ivan. Mamaya, boboto naman kayo sa mga buto. Galing to the bones. Kaya, bibilib. Pag kumain tayo ng chicken, buto ang tinatapon natin. Pero hindi si Zara. Kumain siya ng chicken, buto ang kinukuha niya. Bakit? Malalaman at bibilib. Maraming artist nakakakuha ng ideya mula sa pang-araw-araw na buhay. Pero si Sarah Perry sa kamatayan. Isa siyang sculptor na gumagawa ng mga obra gamit ang mga buto. 2 taon na ang nakakaraan nung naglalakad siya sa disyerto. Nakatagpo siya ng tumpok na mga butong namumuti dahil naaarawan. Bigla siyang nagka-ideya. I can't help but look at them and think, wow, what an interesting shape. Naisip niyang lumikha ng art mula sa mga labi. Malik siya sa disyerto. Dala ang truck na napupuno niya ng mga nahanap na buto. I can just see bones. Wherever they are, I will see them. May mga sobrang bulinggit. Kailangan pa niyang magtiyani. Ito yung mga buto na mga tagang dinagit ng mapapangis na ibon. Meron ding malalaking buto. Ang pinagkukunan niya rito ay sa mga katayan ng mga matansero. I only use animals that are already dead. Pag may naipon na mga buto, ang susunod na hakbang ay ipalinis ang mga ito sa mga uod. Tapos, lilihain. Saka ipupwesto at ikakabit ng pandikit at tornilyo. At yan, sculpture na. Ipo-ipo mula sa 1,500 na buto ng daga. Ang granding hagdan.
9-foot rocket ship mula sa mga kalansay ng kabayo at baka. Ang mga tao, botong-boto sa obrang buto-buto. It's an amazing, awesome piece of sculpture. It's very original. Nanginig ba ang mga buto mo ron dahil sa ganda? Bili na! Ang isang to, for sale, ng $50,000. Tama na muna ang paghuhukay ng buto. Hukayin naman natin ang katotohanan. Dahil kayo ang investigator ng Ripley. Alin sa mga tatlong x-ray na ito ang hindi totoo? A. Nalulon na kutsilyo at tinidor. B. Nalulon na cellphone. C. Nalulon na 38 caliber na baril na loaded. Dalawang totoo. Kaya mo bang ituro ang hindi? Gamitin niyo ang x-ray vision niyo para mapabilib kami. Tapos na ba ang investigasyon niyo? Ano sa tingin niyo? Alin ang dalawang tunay at isang peke sa pinakita ko sa inyo? Totoo ang A. May isang kriminal sa Romania na 67 times nang naoperahan para matanggal ang mga kubyerto sa tiyan. Gimmick na yon para manatili sa ospital imbis na sa kulungan. Totoo rin ang C. Sa gustuhan ng isang preso na magpasok ng deadly weapon sa presinto, nilulon niya ang buong baril. Peke ang B. Commercial lang yan ng isang cellphone company para sa latest nilang produkto na napakaliit. Siguradong nakakita na kayo ng asong may mahabang buntot o kaya tenga. Pero ang asong may pinakamahabang dila. Dito na lang yung makikita sa Ripley's. Dahil gusto namin kayong pabilibin. Iba klase tong si Brandy. Alaga ni John Shayad. Hindi niya kaya sumalo ng bola o kumuha ng frisbee. Come here. Pero ito, kaya niya. Believe it or not, ang boxer na ito ang may pinakamahabang dila sa lahat ng aso. She gets a tan line in the summertime because it hangs out so long. 1995, nung matagpuan ni John si Brandy sa breeder ng mga aso sa St. Clair Shores, Michigan. Kahit tuta pa lang, kapansin-pansin na ang dila niya. Habang lumalaki siya, sumasabay ang dila niya. Nag-alala si John kaya kumonsulta siya sa mga veterinarian. At sila pa ang nagugulat. Malusog naman si Brandy. Ang dila niya, doble sa haba ng ibang aso. 7 inches. Pero pag mainit ang panahon, humihingal ang mga aso para hindi mainitan. Kaya lalo pang humahaba ang dila ni Brandy. Aabot ng 15 inches. That's one weird dog. Hirap si Brandy na isara ang bibig. Pero lamang naman siya sa ibang bagay. Si Brandy lang ang aso na kaya uminom mula sa basong 8 inches ang lalim. Teka, pag mahaba ang dila, maraming laway, di ba? Okay lang yun sa pamilya ni John. Itong si Brandy, walang limitation sa kissing scenes. Didn't kiss her brother. Who your daddy? Saludo tayo kay Brandy. Tingnan naman natin kung dapat nating saluduhan ang galing itong mga kasama natin sa Ripley's Challenge ngayong gabi. Believe it or not, kung may kakaiba kayong galing sa basketball, magpabilib na kayo rito sa ating Ripley's. At pabilibin kami.